Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mga establisimento nga gireklamong wala may paggamit sa ilang pansayan sa mga trabahante, gisusi sa siyudad sa Sugbo. Foreign investment sa Central Visayas mikunhod sa tuig 2025. Lahugay sa pipila ka station commanders ug special unit sa Cebu City Police Office gipahigayon. Notadong tulisan nga nagtulis sa duha ka mga babae nga tinun-an na dakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga establisimento nga giingong wa gipagamit kumipagamit silang pansayan ngadto sa mga trabahante gisusi karon ni Cebu City Mayor Nestor Archibal. Matod pa nga gikasubo sa mayor ang maong reklamo kay kuyaw kini alang sa mga trabahante ug sa palibot. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikabalak-an sa usa ka netizen ang giingong dili tawhanong pagtatara sa mga trabahante sa usa ka tindahan sa Magallanes Street, Dakbayan sa Sugbo. Sa Facebook post ni Ara Shane Mondejar Estrera, gikatingalahan niya ang pagyabo sa duha ka balde nga dunay ihi sa tawo daplin sa karsada. Gilud-an siya sa hugaw nga matang sa binuhatan sa dapit kung asa siya nag-atang og kasakyang jeep niya ng panahona. Apan mas gibidli siya human masayod nga wala di ay gipagamit ngadto sa mga trabahante ang pansayan sa maong establishmento. Dugang pa siyang post nga ang tag-iya ra mo'y mogamit nini maong napugos ang mga manarbaho sa paggamit og containers aron mahimo ang natural nilang sugo sa lawas. Maong niduso siya og reklamo ngadto sa City Health Department, Department of Labor and Employment ug ubang hingtungdang buhatan sa gobyerno. Sumapa ni Mayor Nestor Archibal nga adunay ubang mga establisimento nga nihimo sa dili tawhanong pagtratar ngadto sa mga empleyado ilabi na sa Colon ug Carbon area. Ayon sa mga informasyon sa area dito, tinuod gid na naay mga establishments na dili pagamiton ang ilang mga empleyado. No? Aside from empleyado, kana sa gimusuod. Human makaabot sa iyang buhatan na mong FB post, gitahasan niya ang City Health Department sa pagsusi. Nganong gibuhat man ang pagyabo sa maong matang sa hugaw daplin sa karsada. Gimanduan usab diya ang City Environment and Natural Resources Office ug Business Permits and Licensing Office sa pag-abag sa maong investigasyon. We understand niya mga establishments, requirement na sila na ilang kaugaling ng comfort rooms. Ang akong ibatunan kung unsay disciplinary actions na atong mahatag sa mga establishments na naghimo ni ana. Tungod ini gihangyo sa mayor ang mga establishment owners nga magpakabanaon ta sila sa panglawas sa mga trabahante, ilabi na sa higayong motubag sa sugo sa ilang lawas. Kay mo resulta kini sa mas grabing hulga sa panglawas ngadto sa tanan kung magpadayon ang paglabay sa maong matang sa hugaw daplin sa karsada. Aside from that, ang kahugawon, of course, ang madaan ng mga hugaw na tupadog sa katawan. So we will push very hard na ato ning tanawon and then mapatuman din nato kung sa'yo na sa kalaan. Ian Navarro, CCTN News. Mikunhod ang foreign investment sa Central Visayas sa tuig 2025. Kinitungod sa politika, iskandalo sa korupsyon ug duha ka dakong kalamidad nga miigo sa Sugbo nga mao ang magnitude 6.9 nga linog ug ang bagyong Tino.
Base sa 2025 economic report sa DepDev 7, mikunhod ang foreign investments ngadto sa 7.53 billion pesos ni atong 2025 gikan sa 23.19 billion pesos ni atong 2024. Mato ni DepDev 7 Director Jennifer Bretanya nga nakita sa langyaw nga mamuhunan ang political uncertainty sa unang tunga sa 2025. Nasundan usab kini sa mga kontrobersiya sa korupsyon nga may kalabutan sa flood control projects o kabalaka sa disaster resilience. Syudad sa Mandawi, dunay bag-ong tourism consultant, tinguha nga mapalambo ang turismo sa syudad. Tourism consultant milatad na sa iyang mga plano. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giuyunan sa konseho sa syudad sa Mandawi ang pagtudlo nga tourism consultant ni Hembler Mendoza ato sa ilang regular session kaganinang buntag. Gilauman nga mapalambo ug mapaligo niini ang turismo sa syudad. Mato ni Mendoza nga nagsugod na siya sa pagbisita sa 27 ka barangay aron pagtuon sa ilang potensyal sa turismo. Lakip na niini ang ilang tagsa-tagsa ka mga festival. Gusto usab niya nga mas mapaila ug mapaduol sa publiko ug turista ang mga iladong kakanin sa Mandawi. It should be in the right promotion ba, or how to market it, na diri na. And then, you have to collaborate with travel agencies. You have to collaborate with CATG as well para na may kaning CATG is Cebu Association of Tour Guides na sila. Giangko ni Mendoza nga itandi sa ubang lugar ang Mandawi wala kayo'y natural attraction sama sa mga angayang beach. Busa gamiton ang pagka-industrial city niini sama sa business tour din ang mga pabrika sama sa manufacturing plant, furniture exporter og food processor. Mahimong motugot og guided tour sa ilang production site og showroom. To present it to the public na kami unique mi diri. Maura ni siya diri like industrial plant tourist tour. That's something. We're talking about Lion Kadol. We're talking about furnitures. Dagan. Usasab sa gustong ipalambo niini ang ekta-ektaryang bakawan sa Mandawi. Gihimugatan ni Mendoza nga importante ang pagkonek sa nagkadayang planong attractions ug maayong pag-organisa niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mahimo nang makabayad online sa monthly amortization ang mga homeowners nga adunay loan sa Pag-ibig Fund. Kini human mas gipalapdan sa ahensya ang ilang digital services pinaagi sa virtual Pag-ibig platform. Pinaagi niini wa na kinahanglan na nga mubisita sa mga opisina o payment centers tungod kay sa pagsulod sa virtual Pag-ibig portal. Dali ra makumpleto sa mga borrower ang ilang bayranan. Kinahanglan lang gyud mo login sa virtual Pag-ibig account aron makapadayon sa transaksyon. Samtang human sa pagbayad, makadawat ang mga miyembro og kumpirmasyon pinaagi sa SMS nga magsilbing pruweba sa transaksyon. Gipasabot nga sa digital option, dili na kinahanglang mobiyahe og maglinya. Samtang sa laing balita, gisaulog karong adlaw ang ika-505 nga anibersaryo sa kadaugan sa Mactan, taliwa sa nasinati nga global fuel crisis. Gilauman sa mga dagkong opisyal sa syudad ang pagpakalingkawas sa katawhang Pilipino sa nasinati karong kalisod nga panahon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Bisan og madag-umon ang panahon, nagpabilin ang mensahe sa pagkamaisugon sa mga Subuanon og katawhang Pilipino ning pagsaulog sa 505th anniversary sa kadaugan sa Mactan. Gipaygayon sa Liberty Shrine ang labing gikahinamang reenactment sa Battle of Mactan nga gibidahan sa mga local talents. Napuno sa aksyon ug awit ang paghandom sa nimong kadaugan ni Dato Lapu-Lapu, batok ni Ferdinand Magellan o kuyog niya mga Espanyol nga buot mohimo og kahasol sa nasod nitong Abril 27, 1521. Inubanan usab kini sa mabulokon og hanay nga performance gikan sa mga eskrimadors. Gawa sa reenactment sa gubat, gilakip sa maong presentasyon ang mensahe sa kalinaw. Mabuhi si Dato Lapu-Lapu! Mabuhi ang kadaugan sa Mactan!
man mihatag og pagsaludo sa 11 bayani sa Pilipinas nga si Datu Lapu-Lapu. Gipatigbabaw sa magtiayong tiyan ang pagsagubang sa katawhang Pilipino gikan sa nasinati mga hagit sa katilingban. Sama na lang sa nang-aging mga krisis nga giatubang, ilabi na ang nagkamahal nga presyo sa krudo nga resulta sa padayong gubat sa Middle East countries. Let us not allow today's crisis to divide us or weaken us. Instead, let them forge us stronger, more united. Ilauman sa mga dagkong opisyal sa dakbayan nga makalingkawas ang tanan sa nasinating kalisod sama sa nahimong kadaugan nga naangkon sa mga Pilipino sa isla sa Mactan kapin 500 katuig ang nakalabay. But because of what they continued to teach us, that in unity there is strength, in courage there is victory, and in our shared identity there is hope. Wala man nidayon sa pagtambong ang guest of honor nilang si Education Secretary Sonny Angara tungod sa mahinungdanong kalihukan sa probinsya sa Capiz. Apan gipadangat pinagi ni DepEd 7 Director Dr. Arturo Bayocot ang mensahe sa pagpakigbisog ug pagmahal sa mga tinunan ngadto sa nasod. Para sa Department of Education, napakahalaga na maituro natin sa ating mga mag-aaral ang tunay na kahalagahan ng kasaysayan at kung paano nito hinubog ang ating pagkatao bilang isang bayan. Nagmalampuso ni noon ang tinuig nga reenactment, taliwa sa yanong matang sa pagsaulog tungod sa pagmenos sa budget isip pagduyog sa nasinating global crisis. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, lahugay sa pipila ka station commanders ug special unit sa Cebu City Police Office gipahigayon. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hapon nga tigulang og hubakon, sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Suray Inday,
and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, hipi sa Cebu City Police Office mila hugay sa pipila ka mga station commanders ug sa special unit human nga nabalhin ang sa laing rehiyon ang uban nga mga opisyal. Hagit ni Police Colonel George Ilanan sa mga bag-ong gitudlo nga hipi sa mga police station nga himuon ang trabaho nga gisangon ngadto kanila. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nilusan og gamay nga nahugay ang hepe sa kapulisan sa Sudad sa Sugbo sa pipila ka mga police stations o special unit subay sa pagbalhin sa ubang mga police official sa laing rehiyon. Gihimo ang joint turnover ug assumption of office ceremony sa sulod sa conference room sa Cebu City Police Office natong Biyernes sa pagpangulo sa hepe nini nga si Police Colonel George Ilanan. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol ang gitudlo nga Deputy City Director for Administration samtang si Police Major Marvin Figarido ang hepe sa Labangon Police Station mao na karon ang hepe sa City Community Affairs and Development Unit ug ang mihulip kaniya mao si Police Captain Joel de la Serna. Ang hepe sa Adlaon Police Station 13 nga si Police Captain Arnel Ancheta. Ang gihulipan ni Police Captain Leonel Irene samtang si Police Lieutenant Vincent Bandoles sa Malubog Police Station 12 gipulihan usab ni Police Captain Jury Papasin.
Gitulo usab ni ilanan si Police Lieutenant Colonel Yunil Avergonzado, isip officer in charge sa City Intelligence Unit kung CIU, si Police Major Miles Damoslug, ang OIC sa City Mobile Force Company. Kung si MFC, si Police Lieutenant Colonel Jumar Midel, ang gibalik sa Traffic Enforcement Unit kung TEU, Police Captain Noah Anyana, ang hepe sa Sawang Calero Police Station 6, samtang si Police Captain Arnel Ancheta, ang OIC sa Mambaling Police Station 11. Matunilanan nga ang pagbutang og mantigo nga police personnel sa usa ka opisina mahinungdanon kini sa palayan nga pagpatuman sa kahusay kalinaw sa iyang jurisdiksyon. Mando niya sa mga sakop pinabina sa matag hepe sa matag police station nga mohimo lang silang nga trabaho, pinasubay silang programa alang sa kahapsay kalinaw sa dakbayan. Sama sa naandan usa sa mga tahas nga gimando mao ang paggukod sa mga kriminal o pakigalayon sa komunidad aron nga magpabilin nga luwas ang mga monopyo silang jurisdiksyon. Arnold Bustamante, CCTV News. Pipila ka mga negosyante sa syudad sa Mandawi mihangyo sa paglibka sa truck ban. Tun-an pa kini sa syudad sa ipahigayon nga meeting sa traffic board. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Miatubang kaganina sa session sa konseho, si Hil Rituya ang pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. Gipangutana kini kabahin sa hangyo sa mga negosyante sa temporaryong pagsuspenso sa truck ban. Matud ni Rituya nga nangayo ang business sector og duha ka buwan nga moratorium. Ang pinaka-reason gud ana no, as far as I know, is kuan kanang tungod sa krisis nga nahitabo karon dayon tungod kay pagsigig saka sa kuan ba kanang krudo ba nya gusto nila nga walay dili mahamper gani ang ilahang kanang operation, so mo nang dili sila gusto mohuwat sa katong oras nga gitagana sa truck ban. Ang truck ban sa Mandawi gikan alas 6 ngadto alas 8 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi nga gidili ang pagbiyahe sa mga truck gawas lang kung Domingo ug holiday. Hinuon ang mga nagdaog mga importante sama sa perishable goods ang walay labot sa truck ban. Aduna usab truck corridor ang Mandawi gikan sa Cebu International Port padung sa Kansaga diin makaagi ang mga truck bisan unsang orasa apan ngadto lang sa lugar. Matud ni Rituya nga hisgutan ang hangyo ugma sa ilang meeting sa traffic board. For Mandawi, wala pa may desisyon anak niya. In fact, we'll be waiting for on-site decision ugma no sa traffic board. And so with the kuan katong meeting nga gipatawag ni governor sa Kapitolyo, if and when i-lift gud ang truck ban sa Metro Cebu, kay patuyang naman lang kung kuan. Nya ang Mandawi is na siya situated strategically sa Cebu, Metro Cebu, so agianan jud kayo ang Mandawi. Gipaabot usab nila ang meeting sa Kapitolyo alang sa posibleng panaghiusa nga palisiya kabahin sa truck ban. Mary Rose Sagarino, CCTV News. Interchange projects sa Sisilex o sa South Road Properties giduso ngadto sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo. Gibanabanang mukabat sa 4 bilyones ka pesos ang kantidad sa itukod nga duha ka lanes nga ipaagi sa public-private partnership. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giduso sa kadagkuan sa Cebu Cordova-Link Expressway Corporation ang katukuran sa duha ka interchange lanes nga magsumpay tali sa Third Bridge o sa South Road Properties sa dakbayan sa Sugbo. Gipakita ni Sisilec President Alan Alfon ngadto kang Mayor Nestor Archival ang detalye sa himuong CSCR Sisilex Interchange Project. Isip usa sa mga sulbad sa nagkabugat nga trapiko sa SRP karong adunay gipangtukod nga mga development projects. Magsumpay ang usa ka rampa gikan sa ganghaan sa Cebu South Coastal Road ug motuyo kini paingon sa Third Bridge. Laing rampa usab ang itukod gikan sa Silex ug motuyok dayon og kanaog sa habig sa CSCR. Gibanabanang mokabat kadto sa 4 billion pesos ang kantidad sa mga infrastructure project o himuon kini pinagi sa public-private partnership. Naninguhang matukod among proyekto sud sa kapin usa ka tuig. One of my requests, as we want to do this faster in helping streamline the flow of traffic, these interchanges definitely will help us all in terms of doing savings of fuel, less fuel in driving along SRP. Kita kausab ni Alfon nga wala ra gipasagdan ang ubang mga proposals alang sa laing agianan sa Sisilex sama na lang sa Guadalupe Ramp. Apan daghang mga pamilya ang maapektuhan kung sundon ang maong plano tungod lang sa pagbaton o relocation site alang sa mga maigo sa maong rampa. Maong unahon nila ang katukuran sa duha ka interchange lanes diin sa dagat hinuon ang habig sa maong mga dalan.
time, both the interchanges and the extension of the airport should be there for both of us. Otherwise, if you only have the interchanges, then you don't have the extension to the airport, then sayang lang. Sa higayong mahuman ang maong disenyo, laumang ma-award ang proyekto ngadto sa construction firm karong fourth quarter ning tuiga. Giuyunan ni Mayor Nestor Archival ang maong proyekto. Maong iduso usab kini ngadto sa konseho aron kakuhaan og dugang pang sugyot kalabot ni ini. We understand that there's a lot of greenhouse gas that we're spewing. Yes. No? If we're going to use 3.5 kilometers times 2 going down, again, it's about something like 7 kilometers, and we will have a lot of gasoline or fuel that will be used in order to turn about. Ian Navarro, CCTN News. Supak gihapon ng Cebu Provincial Board sa pagpatukod og bus station sa Cebu Bus Rapid Transit at ubangan sa Kapitolyo. Sobre nilang gimugatan nga usa ka dakong kalapasan sa National Cultural Heritage Act ang pagtukod sa bisan unsang istruktura at ubangan sa usa ka historical landmark. Kini ang tubag sa Provincial Board human nangayo og baruganan ang National Historical Commission of the Philippines bahin sa maong proyekto. Matod sa giluwatang committee report ni Bukal Paz Rosgoni, kinahanglang istriktuhon ang balaod nga nagpanalipod sa mga istruktura nga protektado sa mga heritage laws. Supak ang Provincial Board sa bus station bisan og niminus ang gidusong sukod niini kay masalipdan ang itsura sa Capitol Building. May lusad o kagalingong investigasyon ang Commission on Human Rights sa nitabong engkwentro sa barangay Salamangka, Tubuso, Negros Occidental nga mikalas og 19 ka mga tao sa miaging simana. Nakigalayo na usab ang CHR Negros Island Region sa mga civil society group, mga otoridad ug kabanay sa mga biktima alang sa paghipos sa mga patayng lawas. Gisukit-sukit sa CHR ang mga identities sa mga biktima taliwa sa nahimong baruganan sa armadong kusog sa nasod nga giingong puros mga armadong grupo ang nakalas sa operasyon. Lakip sa mga nakalas mao ang tinun-an sa University of the Philippines nga si Alyssa Alano ug community journalist nga si RJ Nicole Lidisma. Bukas hinuon ang armadong kusog sa nasod sa gihimo nga investigasyon. Gipanamduman sa Department of Environment and Natural Resources 7 ang tanan nga dili sa mukon ang pagpangitlog sa mga pawikan sa baybayon. Girespondehan nila ang itloganan sa usa ka green sea turtle sa usa ka resort sa Panglao, Bohol sa miaging weekend. Bantayan sa DNR 7 ang paglumlom sa mga itlog hangtod nga mahimugso ang maong mga mananap. Gibana-bana nga naa sa 45 hangtod 70 ka adlaw ang gidugayon sa maong mga itlog una pa makabaton sa iyang hatchlings. Maong gihangyo sa ahensya ang tanan nga ipabili ng kaluwasan sa gilumlumang mga pawikan isip kabahin sa marine biodiversity. Nakita sa Regional Director nilang si Laudemir Salak nga pinaagi sa pagatiman sa mga mananap sa dagat, mas mapanalipdan pa ang natural nilang Pinoy-anan. Mosunod, notadong tulisan nga nagtulis sa duha ka mga babae nga tinun-an na dakpan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatakoy padayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Ben Zubiri, kompositor, artista sa bantawan, pelikula o radyo. Mas nailhan sa ngang Iyo Carbo. Si Ben Zubiri ang misuwat sa way kamatayong awit Matod Nila. Alang sa uban, ang Matod Nila usa ka cultural anthem sa mga Cebuanon. Kawas sa Matod Nila, si Ben Zubiri usab ang misuwat sa mga immortal nga awit sama sa ikaduhang bathala, Alma Bonita, ang palad ng buot, gugmang gibati ko, pasayawa ko day. Si Ben Zubiri namatay niya atong 1969. Apan ang iyangan, buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, garbo sa Subo. Subo ano ni? Damgo ko pasalig sa Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha.
Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko! Yung ano pa? Ano mo itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas ug nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte dihang siya misalmot sa second declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nag-unang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Matud Nila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano movies, si Gloria Sevilla daling nagasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagbini og usab sa laing iladong aktor nga si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan na usab pipila na katuig ang nakalabay. Hangtod karon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya dahil garbo ug dungog sa Subo. Gloria Sevilla, Garbo sa Subo. Subuano ni. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, notadong tulisan nga maoy nagtulis sa duha ka babay nga tinun-an sa kolehiyo sa pagsakay o jeep diha sa may Sipadilla nadakpan sa Mambaling Police Station human kini gialarma nga armado niadtong Sabado sa gabii. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Lalaking armado nga magitumbok kanutadong tulisan nga nanuli sa miaging semana sa Siparilla. Di nangyang biktima duha ka estudyante nga nagsakay og PUJ ang nadakpan kini sa mga sakop sa Mambaling Police Station alas 9:35 natong Sabado sa gabi sa sitio Kahuyan na barangay Mambaling sa Dakbayan sa Sugbo. Ang nasikop nila nga si Giovanni Pibida Pahugot, 44 anyos, nga nagpuyo rosab sa mga lugar. Nagkagikan sa suspitsadong usa ka kalibre 45 nga court officers nga dunay duha ka mga bala sa mga sinini. Sa investigasyon sa Mambaling Police Station nga nakadawat sila og tawag sa telepono nga dunay lalaki nga nagdala-dalag armas. Dali nga maresponde ang mga personel sa Mambaling Police Station ug ilang naabtan ang suspitsado ug nakita ang dala nining armas nga gisuksok sa iyang hawak. Sa dihang gipangitaan og dokumento kung doon na makililisensya, wala ni ikapakita nga tungod ani gipusasan dinhi og gidala sa Mambaling Police Station sa kanapasan sa Republic Act 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Si Pahugot magitumbok ka nagtuli sa dalan Siparilla sa duha ka mga tinun-an nga babae. Human mitugma ang panagway nini sa paghulagway sa mga biktima. Ang nakuha ang armas sa gidak nang ipaubos kini sa ballistic examination aron masayaron kung dalang bigit ba kini sa laing mga krimen sa Dakbayan sa Sugbo. Si Police Colonel George Ilana, ang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, miawhag sa publiko ilabi na nagtuga na biktima sa pagpanuli sa Mambaling area. Mahimong mo report sa police station na rumupasaka ang kaso. Dugan ni Ilanan nga ang pagkasikop sa suspitsado nagpakita nga aga mga kriminal walay luna sa Dakbayan sa Sugbo. Gibaharan sa CCPO Director aga mga nautang elemento sa katalingban nga ang kapulisan dili molugak sa laga paggukod sa mga notadong tulisan aron madakpan kini sa labing dali nga panahon. Ang madampuson nga pagkasikop ni Pahugot resulta kini sa subsub nga police operations ug ang lig-on nga pagtinabangay sa komunidad ug sa kapulisan aron nga magpabilin ang kahusay ug kalinaw sa Dakbayan. Gingos nga usab sa CCPO ang ilang kampanya Bato Close Firearms nga mahinungdan nga kung makadawat sila og tawag sa telepono nga dunay magdala-dalag armas ila dayon ning respondihan. Arnold Bustamante, CCT News. Duha ka mga lalaki nga wala makadagan sa pagronda sa kapulisan sa Mabolo Police Station ang nadakpan sa Tigbakayan sa Sitio Panabang, Barangay Apas sa siyudad sa Sugbo kagahapon. Nakuha gikan nila ni Pacifico Cabanaw Ramirez Jr., 53 anyos, taga Sitio Bac GMA, o Ryan Dioso Suson, 40 anyos, taga Sitio Nivel Hills. Ang duha ka manok igtatari og 500 pesos nga pusta. Unang nakadawat og tawag sa telepono ang Mabolo Police Station gikan sa mga residente hinungdan nga gipahigayon ang operasyon. Nabalhog sa Mabolo Police Station ang duha og gitakdang pasakaan og kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602. Sa lain nga balita, sa ka-junk shop ang naugdaw sa sunog sa Lower Dubdub, barangay usa ka Bukirang barangay dito sa lungsod sa Badyan kagahapon. Gipanag-iya ang junk shop sa usa ka Samuel Q na mabuting 56 anyos taga barangay Dagatan, Badyan. Gingong adunay fire truck sa lungsod sa Badyan nga unang nakaabot apan nalimbuwad ang mao nga sakyanan ug wa kini makapasirit sa tubig ug naangol ang mga sakay niini. Matud usab ni Melinda Silvano at Cristo, 33 anyos, residente sa Dapit, nga ang kayo nagagikan sa mga sagbot nga laya sa kilid sa karsada nga duol ra usab sa junk shop. Gingong adunay nakita nga upos sa linikit nga lumboy o gituhuan nga hinungdan sa sunog nga nagbilin kini og danyos nga 10,000 ka pesos. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes Tekling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.
Isyo ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da.